Good morning mga katuto. Ano po ngayon? Anong oras na ba? Mga 11:30 ng gabi. Pero good morning pa rin. Ganun po talaga dapat. Okay. So, ang ano po natin, di-discuss ko po. Discuss talaga. Ang ibabahagi ko po ay diskarte ng walang kakilala. Diskarte para pala magkaroon ng kakilala. Oo, yun ang pamagat natin. Kasi yan ang, pag may mga circle of friends ka, may mga circle of significant others, kumbaga aside from family, isa po yun sa mga ano po yan, paraan para tayo ay maging successful. Opo. So, paano po tayo magkakaroon ng mga kakilala? Siyempre, ilalabas natin yung sarili natin mula sa bahay natin. Hindi yung puro nasa bahay lang. Opo. Kailangan, ano tayo, may social life tayo, kumbaga. Kasi di ba wala naman pong nabubuhay na mag-isa? Oo. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. O, 'di ba kanta po 'yun? Yun po, para magkaroon tayo ng kakilala, para in a way yun ang makakasama natin sa tagumpay, at para makahanap tayo ng mga ganung tao, ay talaga namang it takes time. Opo, it takes time. Lalabas tayo sa ating comfort zone. So, tapos, pag lumabas tayo, ano yung mga dapat gawin? Syempre, you choose your friends. Choose the people na pupuntahan mo po. At, yun yung dapat na mga makakapagpabigay sa'yo ng kalusugan, ng kaalaman. Yung mga wisdom nila, may ano sa'yo, may matuturo. Tapos, mag-oobserba ka sa mga kinikilos nila na pwedeng makatulong sa'yo. So, yun po. And then, matututo ka ng mga disiplina doon, mga ganyan, sa kanila. So, yun po. Ang ano po natin dyan, along the way, habang nakakasama nyo sa nakakausap, ayun, magkakaroon po yan ng kayo ng realizations. Tama po? Yun. At para hindi nyo akalain, hindi nyo inaasahan na yung mga yun pala ay makakatulong sa inyo. Pwede palang maging backer ninyo sa trabaho. Hindi nyo akalain nagsiserve lang kayo dun sa kanya nagkukwento-kwento kayo, nakakatulong kayo sa kanila, ganyan. Yun palang mas makakatulong sa inyo para magkaroon ng trabaho. Tama po? Ganun. So, naalala ko nung dati, anong tawag dito? Tumutulong ako. Tapos yung pala yung tinutulungan kong yun ay siya yung magdadala sa akin sa ospital. Oo. Tapos, back and forth pa yun sa ospital ha. No, hindi ko binabayaran. Ayaw po nila, basta tulong nila sa akin yun. At ayaw po nilang magpasabi ng pangalan. Kung anong pangalan nila. Tapos, nung matatapos na nila akong matulungan, ang sasakyan lang po nila nung kotse. Sabay nung panghuli na, sinasamahan nila ako sa St. Luke's nun. Kasi doon din ginamot yung kamag-anak nila na may sakit. Oo. Ngayon, doon din ako napiling papuntahin. Oo. Tapos nung malaki na, nung patapos na kami sa aming paggagamutan. Aba, ang laki na po ng kanilang sasakyan. At ang nakakatuwa, blines sila dahil sa pagtulong din sa akin. Oo, itong kakilala ko. At itong mga nakilala kong to, kasama ko to sa church. Opo, sa simbahan. So, ang laki na ng sasakyan nila. Tapos nagkaroon po sila ng multiple visa
pa US, papuntang ibang bansa. O di pa po, ibig sabihin, ano yun dun sa, para tayo magkaroon mga kakilala. At na ano ko yun, nakilala ko po sila. Dahil nag-serve ako nung walang hinihinging kapalit. Ayun, tumutulong ako sa kanila na para makatulong. Para kahit walang sahod, ma-extend ko yung arms ko, yung aking kamay, para yung magawain nila ay mapadali. Oo, ako yung nag-a-assist po sa kanila. Kasi sila yung mga leader nun sa parish. Ayan, sakto, election ngayon. Sa isang poll watching na walang bayad. PPCRB. Taas nga po ng kamay. Comment down below po. Comment down below dun sa mga nakakapag-serve sa ano ba tong PPCRB na to? Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Ayan. So, ang nakakatuwa dun ay ang tawag dito, not knowing na yun sa pagtulong natin, mas sa pagtulong ko nun, mas ako ang natulungan. Opo. So, yun. Kaya tayong mga kabataan, kayo po mga katuto, ay wag po kayong magkibit-balikat sa mga nangangailangan ng tulong. Tumulong po tayo. Tapos, wag sasabihin, ay sayang yung oras ko, ganito, mapupuyat ako sa ganyan, wala namang bayad yan. Alam niyo po yun, may nagsabi nga sa akin pag poll watching ka, wala namang bayad, eto may bayad, o 800 o kay 500 sa isang kandidato. Eto nga pong itinulong sa akin ng mag-asawang ito mas sobra pa sa 1,000 dahil buhay ko ang naging kapalit. Opo, libreng-libre yung back and forth doon sa St. Luke, sa Quezon City. Tapos yung kinausap nila yung doktor nila para maging doktor ko rin. Ayun. So, 'di ba? And then marami pa sa pag-aaral, sa paghahanap ng trabaho, ba? Nagugulat ako dun sa mga kasamahan ko, ba't nilalapitan yung isang teacher, hindi ko pala alam na teacher yon, isang lalaki. Tas malaman-lamang ko, kaya pala nilalapitan para humingi ng tulong paano makapasok sa public schools. Eto, ayaw din ito magsabi ng kung sino siya. The who. Saka ko lang rin nalaman nung nag-tutor kasi ko Oo. Ako po ay nag-tutor kasi ang sabi ko sa nung nasa private school ako. Sino? Kasi kailangan augmentation, tumaas-taas ang aking kaperahan aside from sahod dun sa school na yun. Sabi ko, sino pa po ang gusto magpa-tutor dyan? Ganyan. Iragtas ng kamay yung isang kasamahan ko, nakako-teacher ko. Ako, Mamel, turuan mo yung aking anak. I-tutoran mo. Di ang lola nyo, nag-tutor sa kanya. Ngayon, yung isa, ginawan 2. Kasi hindi naman mataas ang singilan ng lola nyo. Murayta lang. Tapos inilibre ko na yung isa. Alam nyo pa ba Alam nyo po ba? Yung 3 yon, lahat ay graduate na ng edukasyon. Diba? Bongga. Tapos yung tatay nila, hindi ko na mapangalanan. Mga close friends sa akin, alam nyo yun. Tapos yung tatay po nila ay principal pala noong mga panahon na yun. Hindi ko po alam. Basta nung mga panahon sabi ko nga, minsan pag tinatamad ako pumasok, Lord, ano kayang merienda? Yun na lang po ang aking, iniisip para ganahan pumunta. Kasi minsan may mga times na tatamarin ka diba? Ano kayang merienda doon? Ayan, papunta ako. Pag wala po akong pamasahe ng Sabado, nilalakad ko po yun mula sa amin hanggang dun sa bahay nila. Maka-attend lang, makapagturo lang. So, nakakatuwa na ayan sila. Tapos, kapamilya na ang turingan namin. Sobra. Alam niyo po ba nung gumuho yung bundok namin?
Aba, si sir ang pumunta doon at tinulungan ako. Sakto naman na nagpapagawa ng paaralan, sabay pinababa sa amin ang mga kontraktor. Oh, nasabi dun may gumuho dun sa kamag-anak ko eh. Kaya pag ako'y nasa paaralan, public na ako noon eh. Si sir ang pupunta dun sa bahay namin. Oh, edi sa halip na triple yun, parang mga 75,000 o 100. 75,000 ang nagastos ko sa bundok naming gumuho. Opo, mga ganun. Pero kung sa iba yon 75 times 3 yun, malaki na. Then aside from that na nga ako, mula doon sa pag-tutor na 3 sa mga anak niya, yung 2, bayad yon, yung isa libre. Inilibre ko na. Tapos, basta ganun. Maayos lang yung pag-tutor. Not knowing na tinitingnan pala ako ni sir. Tapos, tsaka ni ma'am, yung asawa niya. At tas nung kailangan ko nang mag-public din, abay, tinulungan po ako ng bonggang-bongga. O, diba? So, yun po, para tayo magkaroon ng kakilala, abay, ilabas natin ang sarili natin. Para mag-successful tayo, in a way, successful na rin yan kasi ako po'y, panganay sa 8, walang baker, walang kakilala. Ang papa ko magtataho, sumalangit nawa. Ang mama ko naman ay nasa bahay. Wala namang ibang kakilala yan. Opo. So, ang dyan, ako bilang ate, paano kami makakaalwan sa kahirapan ng buhay? Paano ako magkakaroon ng backer? Actually, hindi ko inisip yun paano ako magkakaroon ng backer. Hindi ganun. Basta along the way, kumilos lang po ako para makatulong sa iba na in return, ako po ay natulungan. Kaya blessed na blessed po ako doon. So, yun po ang technique. Diskarte para magkaroon ng kakilala. Diskarte na walang kakilala. Ilabas ang sarili, makipagkaibigan at tumulong sa iba, mga katuto. Yan po ang gawin natin ha. Hindi yung kikilos lang tayo dahil may makukuha tayo sa kanila. Hindi po ganun. Po tayo, labas-labas din pag may time. Okay po? At serve din. Okay. Sige po, until then. Sana may natutunan kayo. Comment down below po. Maraming salamat sa panunood at sa pagsusubscribe. Dumarami na po tayo, ha? May balak po tayo dyan. Pag halimbawang, basta, alam na, sali-sali na lang po sa mga announcement na gagawin natin, ha? Okay, so sa mga gustong tumulong, pwede naman tayong mag-PM lang po kayo dyan sa comment section natin. Okay, maraming salamat po. Bye-bye!